Hi everyone, nagbabalik po ako. This is what I have promised from my first part vlog this morning, that I have to see you again in the second part because it was just a rush this morning. So we're still on the topic with the statement of Chloe San Jose, or let's have this on the screen again in order for us to give our thoughts on this statement of Chloe San Jose last September 18, which was 2 days ago. So she said, gustong-gusto ko po mawala ang utang na loob culture dito sa Pilipinas dahil sa sobrang toxic po nito. Hindi po porket ipinagbuntis ka ng 9 months, pinakain, pinag-aral at pinagtapos, ay obligasyon mo agad tumanaw ng utang na loob sa parents mo. Responsibilidad po ng mga magulang ito. May sariling buhay po ang anak at dapat hayaan siyang magbuo ng sarili niyang future nang hindi na kayo nakikialam. Ganito po ang kinalakihan ko sa Australia. At sana maging normal na rin dito sa Pinas. So yan po yung statement ni Chloe San Jose na lahat po ay pinutakti na naman siya sa baba ng kanyang posted statement kasi lahat ay nagdi-disagree sa kanya. Almost all comments ay disagree dito sa kanyang statement kasi hindi naman talaga pwede mangyari na ikumpara niya ang culture ng Australia sa culture ng Pilipinas. Kasi first of all, as I am saying, wala naman tayo dapat dito pakialam. Pero why are we doing this? Because we don't want to agree to this lady, her acts, and her big influence to the next generations. We don't want our young generations to be like them. So since they are a public figure, they are public people, we should also react. We should also say our statement, our reactions, because things like this or people like this are not supposed to be given a chance to be an ambassador. Okay? So now, there are some reason came into my mind why we should not compare our culture to Australia or to other first world country, because first of all, the first world country seems to enjoy many benefits such as relatively high quality of life and prosperity. So mas mayaman sila sa atin compared to na hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng tapatan. Kaya naman siguro niya sinasabi niya ito na wag na silang pakialaman. It's because nakita niya ito sa Australia na ang race style doon is individuality. Pero kasi unang-una, hindi po tayo mayamang bansa. We belong to third world country. So hindi po natin pwedeng ayunan itong kanyang statement at malabong mangyari na ang Pilipinas ay tanggalin ang culture na magtanaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang at sa mga taong nakatulong o nakaambag sa ating buhay. So kahit ako, sinasabi ko lagi na I am a working student. Hindi ko naranasan magkaroon ng normal na buhay estudyante. Pag sinasabi kong normal, yung malaya kang mag-aral, malaya kang makipagkaibigan, malaya kang kumilos, pumunta sa simbahan, o malaya ka sa, yung malayang bata o malaya kang estudyante. Hindi ko yan naranasan way back when I was a working student. Kasi pag working student ka, depende sa mapupuntahan mong mga amo o mag-finance sa'yo. So ako yung napunta sa mahigpit na mga
amo. Kaya lahat ng aking mga naging experience was really, really sad. Lahat po yan I was like, it was a terrible experience kasi wala akong laya. Pero again, napagtagumpayan ko siya, and that was, I have to give back the praise and glory to the Lord kasi kahit terrible yung aking experience, nangibabaw sa akin yung pagiging mabuting estudyante. Na ni minsan hindi ko nagawang awayin o hindi ko nagawang sumbatan yung amo ko, which is tiyahin ko rin, first cousin ng tatay ko, kasi alam ko yung salitang respeto. Alam ko yung salitang mas mataas pa rin talaga ang respeto natin dapat sa mga nakakatanda kaysa sa ating mga bata. Do alam ko naman na it was an over discipline na ibinigay niya sa akin o pina-experience niya sa akin, still nangibabaw pa rin sa akin ang magpakumbaba hanggang I got a job at nag-payback pa rin talaga ako. Hindi naman ako hiningian, pero I still look back to where I came from. Kaya yung sinabi ko nga doon sa mga vlog ko na first salaries ko was given to them. Not 100%, pero at least 1/3 of my salary was given to them. Kasi yun ang pamilyang Pilipino. Yun ang kulturang kinagisnan ko. Kaya kahit hindi nila kailangan dahil okay naman ang mga trabaho nila, tinanaw ko yung utang na loob na kahit wala na ako dapat obligasyon sa kanila dahil yung salary na binibigay sa akin, I mean yung tuition fee na binabayad nila sa akin that was meant to be the salary supposed to be kung isasahod nila sa isang katulong. Pero since hindi nga sila nagkatulong kasi mas pinili nilang ako ang magstay para gampanan ko ang pagiging katulong at pagiging working student. So parang ganun ang nangyayari na they have to pay my tuition and I have to pay back to them by working whatever household chores na pwede kong gawin sa loob ng pamamahay. So yun po ang kulturang Filipino na hindi pa rin talaga natin pwedeng alisin kasi mahirap tayo. We belong to the third world country. Kailanman ay hindi pa natin mauungusan o matatapatan ang mga first world country kasi mayaman talaga sila. Marami talaga sila pera. Pero sige, another, pagdating sa economics, bagsak tayo. Lagi tayong belong sa economic crisis, which is hindi ito naranasan ni Chloe sa Australia. Kasi ang alam niya na pag nandoon ka sa Australia, hindi ka man masuportahan ng mga magulang mo. Ang government ng Australia ay nagbibigay free education. May mga ayuda pa yan, may mga yung kanilang medical care, maganda. Lahat kasi ng pwede mong name some things na you can name names na pwede mong ma-avail ng mga benefits sa Australia. Kaso sa Pilipinas, hindi pwede. Dahil in contrast ito sa sinasabi ni Chloe na sana maging normal na rin sa bansang Pilipinas ang pinapakawalan ang mga anak o hindi pinapakialaman. Okay, isa rin sa mga natutunan ko doon sa reaction ng isang attorney na nag-vlog din tungkol dito sa kay Carlos at Chloe, yung sinasabi niya na sana mahanap ko yung yung statement na yun ni attorney, na meron tayong pananagutan sa ating mga magulang doon sa yung Batas 195, yung family code, na kung ang anak ay merong kakayanan magsuporta o sumuporta sa mga magulang, we should have to do it. Kasi isa yan sa mga batas na nandyan, existing law sa Pilipinas, yung family code, na kailangan natin sumuporta sa ating mga magulang kung meron tayong kakayanan. Pero kung wala naman tayong kakayanan, hindi naman yan inuobliga. Since kung babalik tayo dito kay Carlos Yulo, siya naman ay meron at nakikita naman niya yung kanyang mga magulang na hindi naman mayaman, hindi mo na kailangan isabatas. You should have to do it
initiatively kasi alam mo naman na doon ka galing, alam mo kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan ninyong pamilya. Kaya sana kung babalikan natin yung statement ni Carlos na ninanakawan siya ng mga incentive. Mga interviews niya po, unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. Hindi na dapat yan niya isinusumbat pa kasi kung ginamit naman sa maayos like yung ginamit sa pang-tuition ng mga kapatid niya o binili ng mga basic commodities nila, in fact binili din ng bahay, hindi niya dapat yan kwenta. Kung meron mang pagkakamali ang magulang, pamamaraang nagastos yung pera at ipinambili ng kanilang pangangailangan pampamilya na hindi nagpaalam kay Carlos, so hindi rin natin ito kukonsintihin. May mali din dyan ang magulang. Pero kasi hindi mo na kailangan kasi yan dapat, Carlos, isiniwalat sa publiko na ninanakawan ka, ginagastos ang mga incentives mo na walang paalam. You should have to talk to them privately para hindi na nakakahiya yung pamilya nyo. Kaya ngayon, hindi maputol-putol itong mga reactions ng mga vlogger. Isa na rin ako sa nagre-react kasi of course hindi natin inaagrihan yung mga maling statement na inilalabas ninyo sa publiko na nagiging bahid ito para sa pamilyang tinuringang ambassador ng Pilipinas. Diyan tayo nagre-react. And ano nga naman ang ambag namin kung kami ay magre-react sa mga statement ninyo? Of course, meron. Kasi unang-una, ang premyong binigay sa inyo ay galing nga sa mga taxes payers yan at sa mga remittances. Kaya paulit-ulit natin dito ipapaintindi o paulit-ulit natin i-mention yan dahil yung mga iba, hindi talaga sila hindi nila naiintindihan kung bakit ang mga vlogger nakikialam. So again, hindi naman tayo dito nakikialam lang ng basta-basta lang na nakikimarites lang tayo. What we are doing here is to at least contribute and raise awareness doon sa mga masuwail na mga anak na hindi na ito mangyari kasi nakikita nyo naman kung anong effect nito ngayon sa bansang Pilipinas. At for the very first time na nakita natin na hindi si Carlos masyadong nag-a-appear sa mga formal interviews. Hindi gaano highlighted ang kanyang mga statement. Unlike yung statement ni AJ Obiena, yung new ambassador ng Milo, very capturing, lalo pat napaka-articulate niya sa kanyang mga sinasabi. I'm going to show it here. I had today, all these girls that was there with me in the panel, they did this in the goodness of heart. Like Eliza moved their flight, Jamie adjusted, all of them. I told them that this is a fundraiser, and with that, they understood the goal. My goal is basically make it conducive to kids to try it. I want to take that opportunity that kids want to do pole vault and have the place to do it. Because with that, I think you create a bigger pool of talents, and with that, you have more medalists and more possible champions. May connection sa puso ng mga tao at sa mga isinusulong yung mga programa like yung charity. So, a very good statement coming from the new ambassador of Milo na si Mr. EJ Obiena. Napakagaling. It's a hats off. Hindi natin ito narinig kay Carlos ganitong klaseng statement. Hindi ko kinukumpara si Carlos sa kay Obiena the way they deliver the speeches. Kasi, by the way, si Mr. Obiena, napakagaling niya magsalita, di ba? Articulate, may sense yung kanyang sinasabi. Unlike nito kay Carlos is medyo kulang sa laman. Pero of course, let us not compare when it comes to their education or to the environment kung saan sila lumaki kasi
English speaking si EJ. So hindi ko alam gaano, hindi ko pa na-research kung saan ito raised and born kasi napaka-articulate niya. Again, hindi yon doon sa pagkukumpara the way you deliver your speeches to the public. Mas maigi pa rin talaga na kung totoo yung nanggagaling sa puso na sinasabi mo, ang ilalabas mo sa publiko kasi mas lalo kang hahangaan at mas lalo kang mamahalin ng mga sumusuporta sa iyo, lalo na sa kabataan na gusto rin tahakin yung gymnastic. So, well, ito yung kulang. Hindi mo makikita ito kay Carlos, yung mga ganitong klaseng statement na may laman na makakapture mo yung audience. Hindi ko nakita kasi it was just an informal. Kapag sumagot siya, parang lutang. Yun yung napansin ko kahit doon sa mga interviews nila ni Miss Cynthia sa 24 Oras. Hindi talaga siya, there's no lesson learned that you can get or there's no like values that you can hear from Carlos' statement o answers. As in, wala. Masyadong shallow. Anyway, by the way guys, basahin nyo itong statement ng isang nag-comment from Australia. Ayan. Mukhang kung ibabalik lang sa dati, mas pipiliin pa rin niya talaga sa Pilipinas na manirahan kasi nga dito sa culture individualism na kanilang na-adapt ng kanilang mga anak sa Australia maaari. Kahit dito sa Spain, ang Espanya ay nasa first world country, malayo mo masabi na sana maging ganito ang Pilipinas, sana ganito rin ang gawin ng ating mga batas o ng gobyerno natin. Hindi mo pwedeng i-wish yun. I mean, hanggang wish ka lang pero it's impossible to happen kasi mayaman ang Espanya. Si Chloe, 10 years lang sa Australia. I've been here for 16 years now in Spain pero hindi ko ni minsan na-announce sa channel na ito na I will be here forever. Masarap pa rin talaga mahalin ang bansang atin o bansang sinilangan. Though marami kaming benefits dito na nakukuha like sa medical, talagang napakaganda and their economy is really affordable naman yung mga bilihin. Pero hindi Pilipino tayo, pinanganak tayong Pilipino, mamamatay tayong Pilipino. Kaya yun ang tandaan mo, Chloe. Hindi mo pwedeng kalimutan at di mo pwedeng sabihin na yung katulad sa kanila yung culture natin kasi malabong mangyari dahil mayaman sila, pobre lang ang ating bansa. Dito rin naisip ko dahil sa naglabas siya ng statement na ganito, since may lumalabas ngayon na mga video sa TikTok o sa Reels na nakita ng mga netizen yung kanyang engagement ring, mas maigi dito kung magiging wise si Carlos ay he has to set a prenuptial agreement kasi kung tutuusin wala talaga ditong asset si Chloe na maipakita. Kaya dapat bago talaga sila kasal, kung masusunod lang ang mga suggestion natin, mag-set talaga sila ng prenup agreement kasi maraming pera si Carlos, si Chloe, wala talaga siyang asset. Ang asset lang niya, yung puwet lang niya. Diba? Yun lang yung asset niya. Kaya prenup agreement is really important. Sa panahon ngayon, di mo masasabi na you will be forever kasi lalo na sa inyong dalawa, maraming naglalabasan ng mga videos na si Chloe ay hanggang ngayon lang yan mapusok dahil may pera ka pa. What about if your money is gone or your money are gone? Do you think she will be staying with you at your side forever? I don't think so. Kasi syempre, laki sa layaw. Ayaw nga niya sumunod sa magulang niya eh. Sa'yo pa kaya na hindi ka kaano-ano? Well, this is just for now. Marami pa tayong mga isi-share dito. Again, thank you for watching. At sa mga ayaw dito sa pinagagawa ko, sa mga ayaw dito sa mga opinion ko, I am not forcing you to watch me. Just skip my video and that's it. So again, thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now.